Pero ito guys, nakikita natin na merong ano, no, parang merong susi, mahiwagang susi na madidiscover ka, parang ipagkakalob sa iyo ni universe. Tapos ito yung parang magiging susi sa mga pangarap mo, no? So, pwede kang maka-experience ng movement. Let's say, for example, baka biglang may opportunity na dumating sa'yo ngayong April. Tapos, itong opportunity na to, yan pala yung pwedeng maging susi para sa katuparan ng pangarap niyo mga kapiksi. So, sometimes ganun kasi, di ba? Hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money kapalaran para ngayong April para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Virgo. So ito yung energy ng money mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Virgo. Eto, so Virgo, kayo ay nirepresent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy guys. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, titingnan natin yung energy nyo pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. Kung positive or negative. Dito guys, nakikita natin na may negative energy agad, mga kapiksi. No? Mag-ingat kayo, ayan. So, for some of you guys, medyo hindi maganda yung ating money energy ngayong April kasi for some of you, maaari kayong magdanas ng financial constraints. Itong financial constraints na to guys, pag sinabing financial constraints, medyo kapos sa pera, ganyan, nanlalamig, ayan, no? Literal na for some of you, maaaring nanlalamig yung inyong kaperahan. For some of you, pwede kayong magkaroon ng financial constraints dahil sa panloloko ng isang tao sa inyo. This is very toxic, mga kapiksi. I'm sensing now, for some of you guys, parang natuto kayo magtiwala sa isang tao, pero naloko kayo sa pera. Pwedeng naloko din kayo sa trabaho, mga kapiksi. Okay? Parang pinagkatiwalaan yung taong ito. Let's say, for example, nasa ibang bansa kayo, OFW kayo, tapos nagpapadala kayo ng pera dito sa Pilipinas. Kasi kailangan yung magpadala ng pera para sa mga anak nyo, ganyan. Pero, parang hindi, yung taong pinagkatiwalaan nyo, yung taong inaasahan nyo, ganyan, parang sila pa yung nanloko sa inyo, mga kapiksi, okay? Sila pa yung naglulusday ng pera nyo, hindi dinadala sa tamang pagkakapuntahan yung mga kaperahan. Imbis na kunwari, imbis na mapunta sa mga anak nyo, yung mga pinapadala nyo, napupunta sa sugal or sa bisyo or kung saan man, dinadala yung mga kaperahan nyo, mga kapiksi. So yun, maaari siyang magdulot ng emotional pain sa inyo. Okay? And then, at the same time, for some of you, especially guys, kung maloko kayo sa fraud, scam, ganyan, malaki yung mawawala sa inyo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko, gagamitin nyo pa yung mga savings nyo, no? Para mailagay sa mga investment. Pero yung investment na yun, scam pala. Tapos, medyo magpapahirap siya sa inyo, guys. Kaya, palagi ko kayong sinasabihan na always be careful, mga kapiksi, sa paglalabas ng pera sa mga taong pinagkakatiwalaan, guys, no? Whether kakilala nyo or stranger man yan, mga kapiksi, or kahit kakilala nyo pa, always kayong mag-ingat sa paglalabas ng pera sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo kasi sa panahon ngayon, no, iba na iba na. So, yeah. Just be careful, mga kapiksi. So, this is a very negative energy when it comes to money, guys. Pero, pwede naman kayong makarecover. Ang importante dito, guys, is nare-realize nyo na kung sino yung totoong nanloloko sa inyo, mga kapiksi.
Yung iba sa inyo guys, parang meron ding naninira sa inyo sa trabaho. Let's say, parang best friend nyo sa trabaho, marireveal itong katotohanan sa inyo na let's say for example, akala mo best friend mo siya sa trabaho nyo, sa workplace nyo, pero yun pala, sinisiraan ka nitong tao na to sa workplace nyo. So, mga ganon. Kaya, again, this is very heartbreaking para sa inyo, pero wala tayong magagawa. May mga taong ganun talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, palagi kayong mag-iingat, mga kapiksi. Alright? Makakabawi din kayo guys, no? Ang importante is mag-persist kasi wala naman talaga kayong ibang pupuntahan. Kapag nagmukmuk kayo guys, wala namang magandang idudulot ito sa inyo. So, kumbaga bawi-bawi na lang next time sa ibang bagay. Okay? Queen of Swords energy, earth sign energy. For some of you, maaring may earth sign kayo sa inyong sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with an air sign. Pero ito guys, nakikita natin na merong parang merong susi, mahiwagang susi na madidiscover ka, parang ipagkakalob sa iyo ni universe. Tapos ito yung parang magiging susi sa mga pangarap mo, no? So, pwede kang maka-experience ng movement. Let's say for example, baka biglang may opportunity na dumating sa'yo ngayong April, tapos itong opportunity na to, yan pala yung pwedeng maging susi para sa katuparan ng pangarap niyo mga kapiksi. So, sometimes ganun kasi, di ba? Nagtatrabaho lang tayo for the sake na kumita tayo, pero hindi talaga yun yung nagiging dahilan para umasenso tayo. Pero for some of you guys, parang makikita nyo yung susi, yung mahiwagang susi, ganyan, na siyang magiging door, pintuan para sa pagtupad ng inyong mga pangarap sa buhay. So ito guys, feeling ko ito ay gift sa iyo ni universe, no? Bilang ikaw ay naging mabuti kahit na pinagsasamantalahan ka ng ibang tao, feeling ko hindi ka naman marunong gumante guys. Kaya parang si universe na yung magbibigay ng magandang gantimpala sa iyo para sa katuparan naman ng pangarap nyo. Okay? So just persist, Virgo. I mean, ganun talaga. Ang importante is wag tayo mag-give up sa mga gusto nating marating sa ating buhay. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, Virgo. Ito i-mind yan. Mind susi ng mga pangarap. Kasi yan talaga yung positive energy for you this month. So, tingnan natin ito guys. Ito yung mga money manifesting technique. Buno tayo ng isa. Shuffle ko muna guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman. Guys, ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong March, no, until March 31, magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course, guys. Until March 31, kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional message for you guys or money manifesting technique. Ang nakuha natin ay positivity. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life-affirming and joyful thoughts. Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions. Because this will block
the flow of abundance. So, yung pagiging nega, guys, yung pagiging reklamador, no? Yan ang isa sa mga number 1 block ng pagkakaroon ng masaganang buhay, mga kapiksi. Okay? Imbis na magreklamo tayo, always do your best, mga kapiksi, to shift your perception into positive ones, guys, positive and productive directions. Kasi whatever you perceive to be true is always pushed out in your reality. So, ito guys, pakinggan nyo. Kapag nega ka, kapag nagrereklamo ka, ganito palagi yung sinasabi mo. Ano ba yan? Ang liit ng sahod ko. Ano ba yan? Ang mahal-mahal ng bilihin. Ano ba yan? Ang konting-konti lang nang nabili ko sa grocery. Ano ba yan? Sardinas na naman ang ulam. Ano ba yan? Puro utang na lang ako. O, diba? So, ganun yung tone, diba? Kapag negative ka, at saka hindi siya magandang pakinggan at hindi siya magaan sa pakiramdam, no? Mabigat siya sa pakiramdam. Pero how will you turn that into positive, mga kapiksi? Use gratitude, no? Pagpapasalamat, i-turn mo siya into gratitude, mga kapiksi, okay? So, ganito yung sample niyan. Ay, salamat po, may sweldo pa rin ako, kahit maliit, kahit papano, may panggastos ako. Ay, salamat po kasi makabayad ako ng bill sa internet. Ay, thank you po kasi mabibigyan ko ng baon yung mga anak ko sa eskwela, diba? So, yung mga ganon, imbis na ireklamo natin yung mga kakulangan, no? Yung mga kanigahan na na-experience natin, mga kahirapan sa buhay natin. Pag shinif natin siya sa gratitude, not only it will make you feel better. Syempre, di ba, pagka ay, salamat po kasi may sahod ako. It starts to make you feel better, di ba? Kesa naman doon sa, ay, ano ba yan? Ang liit-liit ng sahod ko. So, nakakainis, di ba? Nakakainis. Ano ba yan? Pero pagka, ay, salamat po, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. So, alam mo yon, your energy flows where your attention goes. And kung ano yung fino-focus ng attention mo, the universe will give you more of it, mga kapiksi. Always remember, we are in a vibrational field, mga kapiksi. Everything is energy. Everything is vibrating. And what we send out, yun din yung na-attract natin sa buhay. Okay? So, always, guys, always be grateful. Iwasan yung magreklamo. Kasi yan talaga yung number 1 block pagdating sa abundance. Ayan yung nakalagay, no? Your critical, self-defeating, negative, pessimistic thoughts, diba? And emotions. This will block the flow of abundance. Importante rin na inaalis nyo yung mga negative emotions nyo. Galit, anger, hatred, grudges, resentment, mga reklamo, stress, worries, anxieties, lahat na ng mga negative na emotions na maisip nyo, no? Dapat inaalis nyo yan sa katawan nyo, guys. Huwag nyong bigyan ng espasyo, huwag nyong bigyan ng puwang ang kaligayahan sa buhay nyo dahil lalo lang kayong magsasuffer, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. And yeah, so ito yung ating mga papaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.